Pero syempre, bago po tayo dumako sa ating mga maiinit na issue at mga maiinit na balita, dito muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong pong Thursday morning. Isang lalaki na nakaligtas mula sa isang lumubog na barko ang inanod patungo sa isang maliit at walang katao-taong isla. Araw-araw siyang nagdarasal sa Diyos na sana ay masagip siya mula sa islang iyon. Araw-araw din siyang nakatanaw sa malawak na karagatan at tumaasang may darating na tulong para sa kanya. Sa paglipas ng mga araw, sa kabila ng pagod at panghihina, nakapagtayo ang lalaki ng maliit na kubo gamit ang mga inanod na kahoy. Ito po ang nagsilbi niyang proteksyon laban sa init, ulan at lamig ng gabi. Dito rin niya po inilagay ang iilan niyang mga gamit. Isang araw, matapos mangalap ng makakain, pag-uwi niya ay nakita niyang nasusunog ang kanyang munting kubo. Makapalang usok na umaakyat sa langit. Para sa lalaki, iyon na ang pinakamalalang nangyari sa kanya. Diba? Na lumubog na yung barkong sinasakyan niya. Inanod pa siya sa isla na walang katao-tao at di niya alam kung kanino hihingi ng tulong. Tapos nasunog pa yung kubo na tinutuluyan niya at wala nang natira sa mga gamit niya. Bunsod dito, nanlumo ang lalaki at napatanong sa Diyos. Diyos ko, bakit mo po hinayaan na mangyari ito sa akin? Kinaumagahan, nagising siya sa malakas na tunog na paparating na barko. Pumunta ito sa isla upang iligtas siya. Mangiyak-ngiyak na nagpasalamat ang lalaki at napatanong, "Papaano niyo po nalaman na nandito ako?" Sagot naman ng mga rescuer, "Nakita namin ang usok na nagbumula dito." Ano po ang aral na pupulot po natin sa kwento natin ngayong Thursday morning? May mga bagay talaga mga kanyusik sa ating buhay na hindi natin maipaliwanag kung bakit nangyayari. May mga pagkakataon pa nga na lugmok ka na, may darating pang pangyayari na lalong magpapalugmok sa'yo. Diba parang sa tingin mo para ka ng pinagsasakluban ng langit at lupa dahil sunod-sunod yung mga dagok sa buhay mo. Pero lagi po nating tatandaan, lahat ng bagay sa mundo, lahat ng pangyayari ay may purpose, may dahilan. Gaya ng nangyari sa kubo ng lalaki sa kwento, nakakapanlumo para po sa lalaki na maging ang maliit niyang nasisilungan sa isla ay nawala pa. Nasunog pa. Pero ang hindi niya alam, ito ang magiging daan para mailigtas siya. Yung usok na nagmula doon sa nasunog niyang kubo, yun yung nagbigay ng signal doon sa barko na mayroon palang nangangailangan ng tulong doon sa islang iyon. Sa buhay natin mga kanyusik, may mga gagamitin po ang Panginoon na pagkakataon para maiahon tayo sa problemang kinakaharap natin. Baka yung mga bagay na akala natin lalong nagpapalugmok sa atin, iyon na pala ang ginagamit ng Panginoon para makapagbigay tayo ng signal sa iba na kailangan natin ng tulong. Kaya magtiwala lang tayo sa Panginoon, mga kanyusik. Kapit lang, kahit mahirap. Siyempre talagang kapag may pinagdaraanan kang pagsubok, ang hirap sabihin na maging positibo ka lang. 'Di ba? Pero yun dapat ang panghawakan natin. Yung hindi tayo pababayaan ng Panginoon.
Dahil lahat ng bagay may dahilan at malalampasan din natin ang anumang unos sa ating buhay sa tulong po ng may kapal. Sabi nga po sa Isaiah chapter 41 verse 10, "Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." Yan po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Thursday.